Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Humiga ng komportable at ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingahin ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ang tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Ang kwento ni Princess Sarah. Mainit ang araw sa India, pero hindi ito alintana ng batang si Sarah Crew. Nakasuot siya ng puting bestida. Marahang tumatakbo sa damuhan habang nakikipaglaro sa mga batang lokal. Ang kanyang tawa ay banayad at magaan, tulad ng huni ng ibon sa umaga. Sa kabila ng karangyang nakapaligid sa kanya, ang mga mamahaling palamuti, alahas, at mga manika, hindi siya lumaking mayabang. Marami ang nagsasabing tila isa siyang prinsesa. Pero hindi lang dahil sa damit o yaman. Prinsesa siya sa kilos, sa puso, at sa ayos ng pananalita. Nang araw na iyon, pinatawag siya ng kanyang ama na si Kapitan Ralph Crew, isang kagalang-galang na sundalo. Sa loob ng kanilang maluwag na sala, tahimik siyang lumapit at naupo sa tabi nito. Sa mahinahong tinig, ipinaalam ng ama ang kanyang plano. Ipapasok na siya sa isang seminaryo sa London upang doon mag-aral. Bagamat bata pa, dama ni Sarah ang bigat ng balita. Ang India ang kanyang tahanan. Ngunit sa halip na umiyak o magreklamo, ngumiti siya sa ama. Tila batid niyang may mga bagay na kailangang harapin ng may tapang, kahit pa mahirap. Makalipas ang ilang linggo, lumapag ang kanilang karwahe sa madilim at basang mga kalsada ng London. Ang kalangitan ay kulay abo, at ang hangin ay malamig at mabigat. Tulad ng naipangako, dinala siya ng kanyang ama sa isang kilalang paaralan para sa mga dalagita, ang Miss Minchin's Seminary for Young Ladies. Ang gusali ay kahanga-hanga, pero may kalamigan ang itsura. Mataas ang mga bintana, matitibay ang mga haligi, at sa loob ay may amoy ng kahoy, papel, at napupuno ng kakaibang katahimikan. Doon niya unang nakilala si Miss Minchin, ang tagapangasiwa ng seminaryo. Isang babaeng tuwid ang tindig, bihis na bihis, ngunit malamig ang mga mata. Malinaw na natuwa ito nang malaman kung gaano kayaman ang ama ni Sarah at kung gaano ito kahusay mag-Pranses. Inihatid si Sarah sa kanyang silid at doon ay namangha siya. Ang kwarto ay maluwag
at may bahid ng karangyaan. May kurtinang kulay kayumanggi at kama na parang ulap sa lambot. Maingat niyang inilagay sa kama ang kanyang pinakamamahal na manika, si Emily. Tahimik, ngunit palaging kasama sa lahat ng yugto ng kanyang buhay. Habang nakaupo sa kama, saglit siyang napaisip. Ito na nga ba ang magiging bago niyang tahanan? Kinabukasan, dumalo si Sarah sa klase sa unang pagkakataon. Bagamat bago, hindi siya kinakabahan. Sa halip, pinili niyang makinig, umunawa, at sumabay sa daloy ng aralin. Ang ilan sa kanyang mga kamag-aral ay namangha sa kanyang kaalaman sa Pranses, habang ang iba naman ay nagsimulang makaramdam ng inggit. Lalo na ang mataray na si Lavinia, na matagal nang sanay na siya ang sentro ng atensyon. Sa kabila ng mga mapanuring mata, nanatiling kalmado si Sarah. Wala siyang hangaring sumikat o mangibabaw. Gusto lamang niyang matuto at makahanap ng kapwa may mabuting kalooban. Habang naghahapunan, napansin niya ang isang batang taga-silbi na nakatayo sa isang sulok. Maputla ito, tila pagod at nagugutom. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalinlangan. Marahil ay sanay na ito na hindi pinapansin. Ngunit hindi kay Sarah. Hindi man niya sinabi ng malakas, ipinaabot niya sa batang iyon ang isang piraso ng tinapay. Marahan, walang yabang, at puno ng malasakit. Ang batang iyon ay si Becky. Sa simpleng kilos na iyon, isang ugnayan ang nabuo. Hindi batay sa yaman, hindi batay sa ranggo, kundi sa pagkakapareho ng damdaming kailangang maramdaman na may nakapapansin sa kanila. Sa gabi, habang ang lahat ay tahimik nang natutulog, si Sarah ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang silid. Hawak si Emily, pinagmamasdan niya ang madilim na kalangitan ng London. Walang kitang bituin, walang buwan, pero hindi siya natatakot. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang kwento. At kahit malamig ang simula, buo ang tiwala niyang may liwanag pa ring darating. Sa mga sumunod na araw, tahimik na pinagmamasdan ni Sarah ang kanyang paligid. Ang seminaryo ay tila ibang mundo. Mahigpit, malinis, at may kaayusang parang itinakda ng relo. May mga estudyanteng masunurin, may ilan namang palihim na pasaway. At may mga tulad ni Lavinia na palaging nakataas ang kilay at tila naghahanap ng mali sa iba. Hindi madaldal si Sarah. Ngunit sa bawat hakbang niya sa loob ng paaralan, ay unti-unti siyang napapansin. Hindi dahil sa kayamanan niya, kundi sa paraan ng kanyang pakikitungo. Kapag may batang nalulungkot, naroon siyang nakikinig. Kapag may batang hindi maintindihan ng leksyon, kusa siyang nagpapaliwanag. Wala siyang sinasabi tungkol sa pagiging magaling. Ginagawa lang niya ang sa tingin niya
ay tama. Ngunit may mga matang ayaw tanggapin iyon. Si Lavinia, nasanay na siya ang may pinakamagandang gamit, pinakamaraming papuri, at pinakamaraming tagasunod, ay unti-unting nagiging tahimik sa presensya ni Sarah. Ngunit sa likod ng katahimikan niya, may nabubuong inggit. Hindi rin lingid kay Miss Minchin ang kabutihang asal ni Sarah. Ngunit sa kanyang isip, hindi ito sapat na dahilan para mahalin ang bata. Sa halip, binibigyan niya ng espesyal na pagtrato si Sarah. Hindi dahil sa paghangang totoo, kundi dahil sa perang ipinangakong ipadadala sa kanya ng ama nito kada buwan. May pagkakataong pinagmamasdan niya si Sarah mula sa kanyang bintana. Tahimik, mahinahon, at walang reklamo. Sa isang mundo kung saan ang kabaitan ay bihira, tila baga si Sarah ay nagdadala ng kakaibang liwanag. Ngunit para kay Miss Minchin, ang liwanag na iyon ay isang alaala lang na hindi lahat ng mabuti ay may pakinabang. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng aralin, pagbibilang ng gamit, at pagsusulat ng liham sa kanyang ama, nagtungo si Sarah sa atik. Doon niya muling nakita si Becky, abala sa pag-aayos ng mga lumang kumot. Tahimik lamang silang dalawa. Ngunit sa simpleng pag-abot ni Sarah ng maliit na tinapay at isang tasa ng tsaa, nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan. Wala silang kailangang sabihin, walang kailangang paliwanag. Sa pagitan ng katahimikan ng gabi at kaluskos ng hangin sa labas, may dalawang batang babae na magkaiba sa kalagayan, ngunit magkapareho sa damdaming gustong maunawaan. At sa isang bahagi ng gabing iyon, nang halos tulog na ang lahat, narinig ni Sarah si Becky na bulong na nagpasalamat. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagtingin bilang kaibigan. Bago matapos ang unang yugto ng kanyang pananatili sa seminaryo, muling bumalik si Kapitan Crew upang bisitahin ang kanyang anak na si Sarah. May dala siyang mga bagong aklat, matatamis na pagkain, at isang sorpresa. Isang bagong gown para kay Sarah at mga alahas na ipapasa sa kanya mula sa kanilang pamilya. Masayang-masaya si Sarah. Muli niyang nasilayan ang init ng kanyang tahanan sa piling ng ama. Ngunit sa likod ng ngiti ng kapitan, tila may lungkot na hindi nito masabi. May mga balitang hindi pa niya kayang ipaalam sa kanyang anak. Sa huling gabi ng kanyang pananatili, mahigpit niyang niyakap si Sarah na tila ayaw bumitaw. At sa oras ng kanyang pag-alis, sa loob ng silid na malamig, ngunit puno ng alaala, muling naupo si Sarah sa tabi ng bintana. Sa tabi niya si Emily, nakaupo sa maliit na upuan. Wala mang luha, dama ang pangungulila. Ngunit tulad ng dati, pinili niyang ngumiti. Sapagkat sa puso niya, prinsesa pa rin siya. At tulad ng sinabi ng kanyang ama, ang mga prinsesa ay hindi sumusuko.
anumang pagsubok ang dumating. Ang simoy ng umaga ay malamig at may hamog. Ngunit ang buong seminaryo ay tila mas masigla kaysa karaniwan. Isang mahalagang araw ang ipinagdiriwang, ang kaarawan ni Sarah. Sa kabila ng bagong kapaligiran at lungkot ng pamamaalam sa kanyang ama, may kakaibang saya ang pumuno sa paligid. Lahat ng estudyante ay nag-uusap-usap tungkol sa engrandeng handaan na ihahanda para kay Sarah. Sa kanyang kwarto, gumising si Sarah na may bahagyang ngiti sa labi. Sa kanyang tabi, nakahiga si Emily, ang kanyang pinakamatagal ng kaibigan. Mahigpit niyang niyakap ang manika at tahimik na nagdasal. Walang kahilingan, tanging pasasalamat sa araw na iyon. Pagbaba niya sa silid kainan, tinalubong siya ng maliliit na palakpak at sulyap mula sa mga batang estudyante. May ilang tunay na natuwa para sa kanya. Ngunit ang iba'y tahimik na tumitig, gaya ni Lavinia, na palaging tila may nakatagong puna sa mga mata. Ang silid kainan ay pinuno ng mga bulaklak, puting tela, at mamahaling kandelabra. May mga tray ng cake, mga pastelang kulay rosas at puti, at maliliit na candy mula sa ibang bansa. Si Miss Minchin ay abalang-abala sa pagkukumpuni ng lahat. Hindi dahil sa pagmamahal kay Sarah, kundi dahil darating ang kanyang ama at nais niyang magpakitang gilas. Nang dumating si Kapitan Crew, agad siyang sinalubong ng kanyang anak. Yumakap si Sarah ng mahigpit. Naisip niyang sandali lang niya muling makakasama ang kanyang ama at gusto niyang sulitin ang bawat segundo. Sa gitna ng handaan, ipinatawag ni Kapitan Crew ang lahat ng estudyante upang ipakita ang kanyang regalo para kay Sarah. Mula sa kahon na may gintong ribbon, inilabas niya ang isang sobrang gandang manika. Halos kasing laki ito ng isang sanggol. May totoong buhok, malalambot na pisngi, at magandang damit. Ang lahat ng estudyante ay napanganga. Wala pang batang may ganoong uri ng manika sa buong paaralan. Lalong lumaki ang pagkainggit ni Lavinia. Tinawag ni Sarah ang manika na Melchi, na pinili niya mula sa Biblia, ang pangalan ng isang mahiwagang hari. Sa kanya, ang manika ay hindi lamang laruan. Isa itong kaibigan. Isang karakter sa kanyang mundong puno ng imahinasyon. Habang masayang nagdiriwang ang lahat, napansin ni Sarah ang pananahimik ng kanyang ama. Sa bawat ngiti niya ay tila may bigat. Kapag akala mong nakatingin siya sa pagkain, totoo'y nakatingin siya sa kawalan. May hawak siyang lihim. Sa isang tahimik na pag-uusap sa opisina ni Miss Minchin, inamin ni Kapitan Crew na may malaking bahagi ng kanyang yaman ang inilaan niya sa isang minahan ng diamante. Isang proyekto na hindi pa tiyak ang kahihinatnan.
Sa ngayon, wala siyang perang hawak. Ngunit sa paniniwalang magiging matagumpay ito, ipinangako niyang patuloy niyang padadalhan ng pondo si Miss Minchin. Tahimik lang si Miss Minchin, ngunit sa loob-loob niya, hindi siya kampante. Ayaw niya ng alingasngas. Ayaw niya ng hindi tiyak. Nang dumating na ang oras ng pag-alis ng ama ni Sarah, muling bumigat ang kanyang puso. Pinilit niyang maging matatag, gaya ng turo ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay ang paghiling na sana'y huwag muna ito umalis. Habang papalayo ang karwahe, iniupo ni Sarah si Emily sa tabi ng bintana at bumulong. Paalis na si Papa, pero hindi tayo nag-iisa, Emily. Meron tayong isa't isa. At kung maniniwala tayo sa kabutihan, magiging okay din ang lahat. Sa dilim ng gabi, habang ang buong seminaryo ay nahihimbing na, nakaupo si Sarah sa kanyang kama. Yakap si Emily. Nakatingin sa labas ng bintana kung saan huling dumaan ang karwaheng sinakyan ng kanyang ama. At sa kanyang mga mata, bagamat puno ng lungkot, ay may ningning pa rin. Sapagkat sa puso ni Sarah, kahit siya ay nag-iisa, hindi kailanman siya sumusuko. Makalipas ang ilang linggo mula sa kanyang kaarawan, naging mas maayos na ang takbo ng buhay ni Sarah sa seminaryo. Sa kabila ng lamig ng panahon at higpit ng patakaran, nahanap niya ang ginhawa sa mga aklat, mga lihim na kwentuhan kasama si Becky, at sa mga simpleng ngiti nito tuwing nakatatanggap ng munting piraso ng tinapay mula sa kanya. Isang umaga, habang tinatapos ni Sarah ang pagsusulat ng liham para sa kanyang ama, napansin niyang tila may kakaibang tensyon sa mga guro. May bulong-bulungan, may mga lihim na tinginan, ngunit wala ni isa ang nagpaliwanag. Sa opisina ni Miss Minchin, may dumating na liham. Ang sobre ay makapal at galing sa India, pero hindi mula kay Kapitan Crew. Isang tagapamagitan ang sumulat. Ipinabatid nito ang masaklap na balita. Pumanaw na si Kapitan Crew. Walang seremonya, walang huling pamamaalam. Wala ring naiwang kayamanan. Ang pamumuhunan sa minahan ng diamante ay isa palang panlilinlang, isang huwad na negosyo. Naubos ang lahat. Wala na ring padalang salapi. Ang batang si Sarah ay ulila na. Galit si Miss Minchin, hindi dahil sa lungkot o awa, kundi dahil sa perang hindi na niya makukuha. Sa isang iglap, ang batang tinuring niyang prinsesa ay naging pasanin. Pinunit niya ang liham at nilamon ng galit ang kanyang tinig. Ipinatawag niya si Sarah. Sa harap ng ibang guro at empleyado, hindi man lamang niya binalot ng habag
ang balita. Sinabi niya kay Sarah, "Wala ka ng ama, wala ka na ring pera. Simula ngayon, isa ka ng katulong sa seminaryong ito." Walang luha si Sarah, walang pagtanggi. Tila napatigil lang ang kanyang paghinga. Ngunit hindi rin siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Tahimik lamang siyang tumango. At doon pa lamang nagsimulang dumaloy ang sakit. Kinabukasan, pinatanggal ang lahat ng kagamitan ni Sarah sa kanyang silid. Ang mga damit ay kinuha. Ang kanyang kwarto ay ibinigay sa ibang estudyante. Si Emily, ang kanyang tanging kasama, ay pinayagang manatili. Ngunit pareho silang inilagay na sa attic. Isang malamig, madilim, at maalikabok na silid sa pinakatuktok ng gusali. Ang dating mainit na tsokolate tuwing umaga ay napalitan ng malamig na sabaw. Ang kanyang mga kamay, dating bihasang magbuklat ng libro, ngayon nanginginig habang naglalaba at naglilinis ng banyo. Si Becky, na dati tinitingala lamang si Sarah mula sa malayo, ay lumapit sa kanya nang may kabang halatang pinipigil. Ngunit nang makitang si Sarah ay hindi galit, hindi mapagmataas, kundi isang batang tahimik lang na nakaupo sa gilid ng lumang kama, siya'y umupo rin. Hindi sila kailangang mag-usap ng marami. Sa tingin pa lang, alam na nila. Pareho na silang kabilang sa ilalim. Sa attic na iyon, nagsimulang lumago ang isang bagong tahanan. Hindi marangya, hindi mainit, ngunit puno ng pangunawa. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog ang buong seminaryo, muling naupo si Sarah sa tabi ng bintana ng kanyang bagong silid. Nakasilip ang ulo ni Emily mula sa isang lumang kumot. Walang bituin, walang liwanag. Ngunit sa kanyang puso, isang bagay ang nananatili. "Hindi ako alipin," bulong niya sa sarili. "Isa pa rin akong prinsesa, kahit sa dilim." Wala pang araw, gising na si Sarah. Sa attic na malamig at tahimik, bumangon siya mula sa manipis na kutsyon. Walang masarap na tsokolate o maiinit na tinapay gaya ng dati. Walang masayang pagbati mula sa ama. Tanging si Emily, na nakaupo sa bintana, ang kasama niya sa bagong mundong ito. Sa kanyang pagbaba mula sa attic, bitbit ang maliit na timba at walis. Pinilit niyang gawing maayos ang kanyang buhok. Hindi dahil gusto niyang magmukhang elegante, kundi dahil gusto niyang panatilihin ang natitiraang dignidad. Pagdaan niya sa hallway, may mga batang nagbulungan. May ilan na umiwas, may ilan naman na tahimik lang. Ngunit ang iba, gaya ni Lavinia, ay ngumisi na may panunuya.
Itinalaga ni Miss Minchin si Sarah bilang tagalinis ng buong eskwelahan, kasama ang kusina, banyo, hallway, at silid-aralan. Ginagawa niya ang mga gawaing ito nang walang reklamo. Bagamat nanginginig sa lamig at pinapawisan sa hirap, tahimik lang siyang sumusunod. Sa kusina, pinagsisilbihan niya si Cook, isang mataray na babae na madalas ay nag-aalboroto kapag kulang ang kahoy o medyo huli ang pag-abot ng sangkap. Pinapagalitan si Sarah kahit walang kasalanan. Ngunit hindi siya sumasagot. Tinitiis niya ito sapagkat alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ang tanging sandali ng ginhawa ay tuwing gabi, kapag nakauwi na siya sa attic. Doon niya muling nakakasama si Becky, na minsan ay palihim na dinadalan siya ng mainit na patatas o tinapay mula sa kusina. Isang munting kabaitan sa gitna ng kahirapan. Madalas silang nag-uusap habang nakatanaw sa bubong ng lungsod. Sa pagitan ng bitak sa bubungan, minsan ay may kita silang bahagyang liwanag ng buwan. Sa liwanag na iyon, muling nagsasalita si Sarah gaya ng dati. Nagkukwento ng mga katang-isip na hari at prinsesa, ng mga kabayong may pakpak, at ng mga kastilyong gawa sa ulap. Hindi dahil sa pag-iwas sa realidad, kundi dahil iyon lang ang natitira sa kanya na tunay na kanya, ang kanyang imahinasyon. Isang araw, habang naglalampaso siya ng sahig sa harap ng klase, dumating si Lavinia at ang ilan pa niyang kaalyado. Imbes na iwasan si Sarah, nilapitan nila ito. "Dati kang prinsesa, di ba?" Sabay hagis ng papel sa basang sahig. Tahimik lang si Sarah. Pinulot niya ito ng walang imik. "Hindi ka na prinsesa ngayon. Katulong ka na." Alalay ng lahat. Ngunit ang sagot ni Sarah, kahit hindi verbal, ay malinaw. Isang mahinahong tingin, isang tuwid na likod, at isang katahimikang hindi makabasag pinggan. Sa mata ni Lavinia, iyon ay pangungutya. Sa mata ni Becky, iyon ay tapang. Sa kanyang pagbabalik sa attic, dumiretso si Sarah sa maliit na lamesang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Inilapag niya si Emily at marahang inayos ang buhok nito. Pagkatapos ay umupo siya, yumuko, at pabulong na muling sinabi sa sarili, "Isa pa rin akong prinsesa. Hindi dahil sa aking suot o kwarto, kundi dahil sa kung paano ako magmahal, magpakumbaba, at magpatawad." Habang tulog ang buong seminaryo, habang umuulan sa labas, at habang ang mundo ay tila nakakalimot sa kanya, may isang ilaw na hindi namamatay. Si Sarah ay nananatiling mabuti. At sa dulo ng lahat ng gabi, alam niyang may bagong araw na darating.